po natin mga madam and sir na napakabuti kapag ikaw ay nag-eehersisyo, lalo na kapag nagbabike. Pero ang malaking katanungan, nakakabuti po ba ang pagbabike when it comes to sex? So if you do like my content mga madam and sir, no, just don't forget to please click, like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Facebook page po, and TikTok account. So maraming salamat po. God bless! My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Hello everyone! So once again, it's me, your nurse, Arami FC, and for today's vlog, ang topic po natin, gaano ga ba ang epekto nitong pagbibisikleta sa ating sex life? Mapakababaihan man or mapakalalakihan? So before we start with this topic po mga madam and sir, disclaimer lamang po, hindi po tayo nagdi-discourage ng kahit na sino man na mag-ehersisyo, lalo-lalo na ang pagbibisikleta. Kasi alam naman po natin na nakakatulong po ito sa ating mga puso kasi it's a cardiovascular exercise po, di ba? And it's free. It's environmental. Nakakatulong po ito sa ating katawan, physically, mentally, and emotionally. And transportation din po ito, libre, no? So, wala kang gagastusin. So, napakaganda. So, ang pinakamalaking katanungan, mga madam and sir, paano nga ba naging related ang pagbibisikleta mo sa inyong sexual function? May idea ka ba? Alam niyo po ba sir na kapag po ikaw ay umupo sa inyong bisikleta, posible po magkaroon ng pressure sa inyong perineum. Ito po ay matatagpuan sa gitna ng inyong genital area at ng inyong anus o yung butas ng inyong puwet, yung tiny skin dyan, sa pagitan, okay? So, din po sa inyong perineum or sa perineal area, meron po dyan dalawang pinaka-importanteng bagay or structure na kailangan po sa inyong sexual function, ano? Ito po yung tinatawag na pudendal nerve at ang inyong pudendal artery. Ang pudendal nerve, mga madam and sir, ay responsible para sa inyong sensation between sa gitna ng inyong legs at sa inyong genital area. Ngayon po, pag nagkaroon po nandyan ng pressure or naipit ang inyong pudendal nerve, ito po ay madadamage. Next, ang pudendal artery naman po, mga madam and sir, by the word itself, artery, it carries oxygenated blood to your perineum. So, ibig sabihin, nagdadala siya ng oxygen sa inyong perineum or perineal area. So, dito po matatagpuan yung inyong dorsal artery, sa inyong bulbourethral artery, So, napakalaking tulong po nito para sa inyong sexual health function. So, saan magkakaroon ng problema dito, mga madam and sir? Pag nagkaroon ng compression, naipit ang inyong pudendal artery, ibig sabihin may blocking. Nagkakaroon ng pagpigil o pagsupply ng inyong oxygen papunta sa inyong perineum. So, ibig sabihin kulang na po ang inyong blood flow, blood supply, oxygenated blood sa inyong perineal area. So, ibig sabihin, magkakaroon ng ischemia or ischemic. So, posible po siya makaapekto sa mga nerves sa inyong genital area. Ngayon, kapag natagalan po itong ganitong problema, pwede rin po kayo magkaroon ng tinatawag na erectile dysfunction o nahihirapan po kayo magpatigas ng inyong ari. Good news mga madam and sir, meron po tayong sintomas para malaman nyo po kung sakaling may naiimpit or nagkakaroon ng compression sa inyong pudendal artery or pudendal nerve. Kung sakali po kayo ay nakakaramdam ng numbness o pamamanhid, nawawalan po kayo ng pakiramdam sa inyong ari, sa may bandang inyong ari, posible po ito na may naiipit. So, mas mainam po na iwasan ang pagbibisikleta araw-araw kung sakaling, okay? Kung sakali pong may nararamdaman po kayo ng ganitong klaseng sintomas. Kasi 34 to 58% po ng mga kalalakihan na who cycles regularly, nagbibisikleta araw-araw, ay nakakaranas din po nito. So next, ano naman pong epekto nito para sa mga kababaihan na nagbibisikleta regularly, araw-araw? Para sa aming mga kababaihan, same din po ang nagiging epekto nito. Nagkakaroon din po ng numbness sa kanilang perineal area, sa kanilang vulva or perineal area. So ang nangyayari naman po dito, sa mga kalalakihan kasi nagkakaroon ng erectile dysfunction, So nahirapan sila magpatigas ng kanilang ari. Dito naman sa mga kababaihan, nagkakaroon ng ng less arousal,
Okay? So, less lubrication and less satisfaction. So, ibig sabihin, kapag nagkakaroon po kasi ng numbness o walang pakiramdam ang inyong perineal area, alam naman po natin na kapag ang isang babae kailangan mong i-stimulate ang kanilang clitoral area or clitoris para mag-increase ang lubrication o magpadulas. So, kung walang nararamdaman ang mga kababaihan, less talaga ang lubricants na mangyayari. So, last part na po tayo mga madam and sir. Paano nga ba natin mababawasan yung negative effects ng cycling when it terms to sexual health function natin mga madam and sir? So, number 1, kailangan po natin tumayo din kapag tayo ay nagbibisikleta. 20% most of your time kailangan tumayo din tayo para magkaroon din ng ginhawa ang inyong perineal area. Next, number 2, mga madam and sir, kailangan nyo po pumili ng tamang tamang upuan po ng inyong bisikleta. Ayon po sa research, mga madam and sir, wider and noseless po ang mas maganda pong upuan para sa inyong perineal area. Mas magiging oxygenated ang inyong perineal area. And last but not the least, number 3, kailangan nyo po iset ang inyong handlebar. Ayon po sa research, mga madam and sir, mas maganda po ito na mas mataas sa inyong upuan or ka-level lamang po na inyong saddle. Compare naman po sa mas mababa sa inyong saddle or sa inyong upuan. So, the bottom line of this vlog, mga madam and sir, yung mga posibleng negative effects ng pagbibisikleta ay may mga paraan naman para makaiwas tayo. So, wag pa rin kalilimutan na mag-ehersisyo para makatulong sa inyong katawan. Hindi lamang sa inyong sexual health, physically din sa inyong buong katawan. So, maraming salamat po. God bless!